Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So meron sa ating pinapareact dito na video galing Rated Corina. Diba? Actually marami nagsisend sa akin nito eh. Pati si Sir Jack Pati sinend din sa akin nito. Pati yung kagabi. Diba? Pero shoutout muna tayo ha. Shoutout muna. Sabi sa inyo pag magpapa-shoutout kayo doon kayo sa comment section magko-comment. Ito, pa-shoutout po sa sino ba yung Bongkodin family, Makabenta family, at saka Del Rosario family. Asang lugar kaya to? Ito ay pinapa-shoutout ni Ma'am Ivy Makabenta. Hello Ma'am Ivy Makabenta. Then, sino ba yung nagpapa-shoutout pa kagabi? Taga Saudi. Si Sir Ibrahim yata yon. Ang name ni Sir Ibrahim ay si ano ba yan? Sir Ibrahim. Nasa Saudi si Sir Ibrahim ngayon eh. Yung tags nyo nga, kung ano yung name sa tags nyo, yun din ang gamitin nyo para madaling makita kung sino nagpapa-shoutout. Diba? Kung pwede lang naman. Kung hindi yung tags yung i-shoutout ko sa inyo. Diba? So, patuloy tayo dito sa sa video na to. Rated K to, tong video na to. Yung nangongolekta daw ng Encanto. Collection ng mga Encanto. Malupit na ito, men, ha? Nangongolekta ng Encanto. Intindihin nyo po kung ganito po yung format nung video ko. Kasi rated K to eh. Mataas ang risk ng nito, ng detection ng hindi nagfe-fair use. Kaya ganito yung style ko. So, play natin to mga men. Takot ka ba sa mga engkanto o lamang lupa? Panoorin ninyo itong mabuti. Dahil ang nakilala naming si Nap na taga Cavite, imbes na matakot at manginig sa mga elementong hindi natin nakikita pero siya nakikita niya, buong pagmamalaki niyang isiniwala at sa Rated Corina na ginagawa niyang mga kaibigan at sinasaklolohan pa niya o nire-rescue pa daw niya ang mga kakaibang nilikhang ito. Napaka-unusual naman nun na ikaw yung sasaklolo sa Encanto. What do you mean? Alam naman natin na may power yung mga yan. Kung sasakyan natin yung lore niyan. Di ba mga Encanto nag-grant pa nga ng wish minsan yan eh. Tapos napaka-unusual na ikaw yung sasaklolo. Hindi ko pa sinasabing fake kasi hindi ko pa naman napapanood ng buo to eh. Pero doon sa lang na yun, doon sa idea na ikaw yung magre-rescue sa Encanto. May panoorin nga natin. Totoo ba o kathang-isip lamang? Ano ba ang katotohanan sa likod ng kwento ni Nap at pag-aming ang koleksyon ko, mga engkanto? Koleksyon.
sa bayan ng Bacoor sa Cavite. Nakilala Cavite, namin ang 46 years old na si Nap, isang psychic at paranormal expert. Pero bukod sa kanyang sabi ni Sir Ed Calawag o Kalawag o kung ano pa man ang name niya. Wala naman daw expert talaga sa paranormal eh. 'Di ba? Kasi most of it ng mga nasa paranormal unknown. So pag may nagki-claim diyan na expert sa paranormal, parang hindi na agad totoo. According to Ed Calawag yun Hindi ko na lang maalala kung saan niya nasabi, pero isang episode kasi sa isang YouTube video ko na panood yon na yung tinawag siyang isa kang paranormal. Hindi po ako paranormal expert. Wala naman daw talaga expert sa paranormal. Kasi when you say expert ka sa isang bagay, dapat alam mo na yung ins and outs ng isang bagay. Let's say expert ka sa human anatomy, 'di ba? Alam mo na kasingit-singitan lahat ng human anatomy, pinag-aralan mo na. 'Di ba? Kasi may napag-aaralan naman talaga sa ganung bagay Most of mga paranormal researcher, yun ang tamang term paranormal researcher or investigator. Meron pa silang mga hindi nalalaman talaga. Kasi uncharted territory kasi ang paranormal 'di ba? Marami pa tayong hindi nalalaman. Anting-anting at bertud. Si Nap mayroon din daw itinatagong kakaibang koleksyon. Koleksyon ng mga engkanto. Another day, another unboxing na naman tayo mga friends. So ayan, nakikita nyo kung paano ko chine-check. Ni Nap, hindi daw talaga nakabukas noon ang kanyang third eye. At simula daw nang mabuksan ang kanyang third eye, kung ano-anong mga espiritu, kaluluwa, maligno't engkanto na ang kanyang nakikita. May nagturo sa aking matanda. Nung nag-aral ako sa kanya, doon unti-unti nabuksan, na-develop. Nakakita ka na ng shapes, ng anino, hanggang sa naging malinaw na. Tandang-tanda pa daw noon ni Nap ang unang beses na may nagpakita sa kanyang engkanto. Ang nagpakita sa akin ng diwata. So malinaw na lumabas siya galing sa bangin, umakyat siya pataas, hanggang naglalakad na siya, tapos tumayo siya sa harapan namin, malinaw lang. As in yung hugis niya, yung damit niya, yung kutis, yung balat, yung buhok. Simula daw noon, naging madalas na ang pagpapakita ng mga engkanto kay Nap dahil sa palagiang engkwentro ni Nap sa mga engkanto ay naging komportable na siya. Sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar at bansa, nakakasalamuhan niya pumupunta talaga siya mga engkanto. Ito pumupunta daw siya sa ibang bansa. So may pinapakita ng picture dito na para sa akin, pareidolia lang to Nagkataon lang sa formations nung di ba? Hindi naman siya definitive na engkanto. Nakikita niyo ba yung picture na yan, men? Sa akin, pareidolia lang to Evidence daw to na nakita siya sa parang formations lang yan ang Alam niyo ba yung term na pareidolia? Kasi ang brain natin, naghahanap talaga ng pattern yan. Ng, tinan nyo example ng pareidolia. Pareidolia. Naka-program kasi yung brains natin maghanap ng mga bagay na, katulad niyan, diba, do sa kahoy lag. Para bang sanay yung utak natin makakita ng mga patterns na ganyan na mukha. So pag nakakita tayo na nagre-resemble ng mata, ilong tsaka bibig, iisipin natin may something na doon na may mukha, 'di ba? Pero wala. Nagkakataon lang talaga 'yan, min. Yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Katulad niyan, Yan ang mga example. Ang pinakamagandang example dito yung face sa Mars. Ayan Kunyari may mukha daw sa Mars. Mukha namang mukha talaga. So nung inano nila yan,
in-enhance nila yung ano na yan eh, yung area na yan eh. 'Di ba? Nung tiningnan nila na malapitan, hindi naman talaga mukhang-mukha yan. Sa pagkakakuha lang yan. Ito yung tunay na itsura sa right side. Pero sa certain angles, nagmukhang ganito. 'Di ba? Yun ang tinatawag na pareidolia. Hindi ako naniniwala. I'm so sorry po, doon pa nga lang medyo parang huli na siya na, Hindi, siguro sa kondisyon ng pag-iisip ni Kuya. Hindi ko naman sinasabing abno si Kuya, pero, syempre, katulad ng sinasabi ko, most of them na nag-investigate dito, parang bias ka sa mga magiging evidence mo eh. Dahil hinahanap mo yon, yun talaga yung makikita mo. 'Di ba? Kayo, hindi, tatanungin ko kayo, mukha bang mukha yan? Yung ganyan? Men? Ano sa tingin nyo? Kasi parang sa akin eh. Hindi siya pagpatuloy natin ha. Ito daw ang mga engkanto na kanyang mga nakikilala na mga nangangailangan ng tulong. Sa procedure kasi namin, sa procedure na natutunan ko makipag-usap sa kanila. Ang nagturo din ng way, engkanto na rin. Hindi, ang sa akin, sorry po, hindi ko naman sinasabi fake yan. Pero kinda na nagko-cross na tayo dun sa... Kasi nga, ang tandaan nyo, kung may critical thinking kayo mga kababayan ko, lagi nga hahanapan yung batayan. Diba? Paano mo nasabi na may nagturo sa'yo? Sino yung nagturo na yon? Kung yung nagturo sa'yo na yun ay nanggaling din sa imagination mo, or nanggaling din sa isang pinanggalingan na hindi natin pwedeng imbestigahan, medyo kailangan na siguro natin magduda doon. Kasi ako, sasabihin ko sa inyo, natutunan ko kung paano kumausap ng hayop sa isang engkanto eh. O paano di ba pag may dineclare ako sa inyong talent dito, kaya kong kumausap ng pusa. Paano mo natutunan yun, Bungo? Sa akin, tinuro sa akin ng engkanto. O paano nyo pahahanapin yung engkanto nagturo sa akin? Paano nyo mapapatunayan na totoo yung sinasabi ko, di ba, men? Halimbawa, katulad niyan, yung ako'y nakakapagpagaling ng sakit, di ba? Pagka pinatungan kita ng kamay ko, gagaling ka. O, saan mo natutunan yon? Hindi pwede sabihin secret eh. Paano yun, di ba, men? Hindi ko naman sinasabi na kaya lang syempre, sa panahon ngayon kasi, sa dami ng manluloko ngayon, inuulit ko hindi ko sinasabi manluloko to si Kuya, syempre, dapat magkaroon na tayo ng critical thinking. Diba? Sa dinami-dami ng manluloko ngayon, mga mapagpanggap, need na talaga nating maging skeptic. Diba? Tapos na tayo kasi, in an instant ngayon, pwede nating i-double check kung totoo o hindi ang sinasabi. Diba? Kapag sinabi, halimbawa, nagbigay ka may nagpapanggap dyan na walking encyclopedia, diba? Sino nag-imbento ng computer? Let's say, ganun, Tapos may sasabi niya, ang naka-imbento ng computer ay si Pedro Penduko. Diba, ganun ang ginawa, nung mga early 90s, pag wala kang knowledge at sinabing ganun, pwede mong tanggapin yun na na as totoo eh. Diba? Kasi hindi mo naman mapapatunayan kung totoo o hindi. Sa panahon ngayon. Diba? Isang Google lang ang katapat niyan, men eh. Kahit pinakabobong tao sa buong mundo, tanungin mo kung sinong nag-imbento ng kotse o ng eroplano. Isang isang Google lang yan, malalaman mo namin ngayon eh. Mas madali na ngayon mag-determine ng manloloko. Diba? Ngayon, kung halimbawa may sinasabi yan at hindi naman natin madodouble check, hindi na naman natin
medyo magduda kayo. Pero hindi ko naman sinasabing fake agad, malay mo totoo. Pero syempre, kung hindi mo naman mahahanapan ng batayan yung sinasabi, ingat. Di ba? Kasi ang daming ganyan eh. Lalo na pag halimbawa nagdedeklara ng ganyan din, napupunta na sa paghingi ng pera. Yun ang okay lang sana siguro. Sabihin niya lang yung hindi, sinasabi ko lang naman sa iyo eh. Pero yung nanggagamot-gamot na, 'di ba? Tapos manghihingi na ng donasyon, medyo na kayo doon. Magduda na kayo. Dito na siya nagdesisyon na mag-alaga at mangolekta daw ng mga engkanto na kanyang sinasalba. Mula sa isa, umaabot na daw ngayon sa 3,000 ang bilang ng mga engkanto na kanyang nakolekta at ngayon ay inaalagaan. Okay, hello Rated Corina. Dito ito yung bahay namin. Papakita ko sa inyo pero saan ko pinatitira. Pero mukha naman may kaya, Mukha naman siya may kaya eh. Kasi nakakapag-ibang bansa eh. Diba? Hindi naman siya mukhang, alam mo yun, nakatira sa barong-barong. Na, mukhang matino naman yung bahay niya. Yung mga engkantong mga naampon ko. Ampon talaga yun. Ito yung tinatawag nating siliding kanto. Ito yung naipangako ko sa kanilang magiging tirahan nila pagka nagkaroon kami ng sarili naming bahay. Right now, meron tayong at least 3,200 na mga engkanto. Halo-halo na sila dyan. Meron tayong rule. Ang rule natin dito is, hindi sila pwedeng pumasok sa loob ng bahay kapag may tao. Yung iba, nandito sa taas. Yung iba, nandito sa orgonate na pusa. So, kalat-kalat sila wala sila specific. So, lahat sila ngayon nanonood sa atin kung ano ginagawa natin yun. Tulad ng mga anghel, bagamat hindi natin sila nakikita, tayo'y naniniwala na sila ay totoo. Ganon din daw sa mga engkanto. At ayon sa simbahang Katolika, ang mga engkanto ay mga uri ng nilalang na nilikha din ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa isang pari na eksperto sa ganitong larangan, kinikilala ng simbahang Katolika ang engkanto katulad ng pagkilala sa mga ano yung pinagbatayan nila? Tingnan natin. Espiritu at ligaw na kaluluwa. Sa katunayan, ayon sa Nicene Creed, isang kredo na naglalaman ng mga bagay-bagay na pinaniniwalaan ng simbahang Katolika, nakasaad dito na naniniwala ang simbahan sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Biblical naman pati yan eh. Yung nakikita at hindi nakita. Pero yung mga halimbawa mag-grant ng wish sa'yo, yung mga ganon. Sa bagay, devil na gagawa yan eh. Diba? Biblically speaking, si Jesus Christ nga tinempt niyan, diba? Na may ibibigay sa kanya pag sinunod niya yung devil. Pero, yung I don't know, depende sa maibibigay ni Father. Ang ating sinasabi dyan, mag-iingat tayo dito. Hindi po ito larong bata, yung pag-collect ng mga infested items. Infestation ang tawag natin sa kaso na to. Ang isang lugar, isang bagay, o isang... Hindi niya pa madiretso na demonyo yung May isang pare na ganyan, 'di ba? Nung during nagko-content tayo tungkol dun sa mga kulto-kulto, 'di ba? Yung tungkol dun sa mga beings na hindi nakikita. May isang pare nagsabi fallen angels daw yung mga yan eh. Mismong pare na yung nagsabi eh. 'Di ba? Pin-private ko na yung video na yun eh. Baka kasi marami ma-offend. Diba? Pero I don't know kung ano sasabihin ni Father dito. Pangyayari, maaring maging infested. Mga crystal mine. Para lubos na maunawaan ng lahat ang tungkol sa kakaibang koleksyon ni Nap, kumonsulta ang Rated Corina sa isang expert sa paranormal. Mas marami yung isa doon. At laking gulat ng lahat sa isiniwalat na revelasyon ni Tony Suvega tungkol sa sinasabing mga engkanto ni Nap. Legit ang sinasabi niya, pero mali ang magkulong ng engkanto. Totoo nga kaya ang kinikwento ni Nap sa kanyang pangungulekta ng engkanto? My
Ad pa. shipping araw-araw sa Shopee. I-supply your voucher upon Totoo ba o ito ay kathang-isip lamang niya? Ang buong detalye ng misteryo at hiwagang ito masasagot na sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50-gram jar. Ako Ay, pa props. si... Naka-cream. Ang munting paraiso at mga bahay na ito ay tahanan daw ng mga engkanto. Paano nagkaroon ng mga ganyan? Ano yun? Men, wait lang ha. At mga bahay na ito. Tingnan nyo ha. May mga pinto-pinto na yan. The fact na, na inimbentohan mo yan, I'm so sure hindi naman engkanto ang gumawa ng mga pinto-pinto na yan, men. Ay tahanan daw. Diba? Binili mo yan somewhere para magkaroon ng mga pinto, bintana na ganyan. Sa paggawa lang ng ganyan, dapat medyo nagdududa na tayo eh. Sa totoo lang. Diba? Ba't mo lalagyan ng mga ganyan, men? Ng mga engkanto ba ang gumawa niyan? Halata nabibili sa Shopee yan eh. Tingnan nga natin sa Shopee ah. Wait lang. Tingnan natin sa Shopee kung may nabibiling ganun. Shopee. Small. May ano bang tawag dyan? Kasi lumalabas tunay na pinto eh. Miniature miniature door. Ayan oh. 'Di ba may nabibiling ganyan? Sorry, hindi niyo pala nakikita. Ayan oh, may nabibili naman sa Shopee ng mga miniature door eh. 'Di ba katulad nito, 'di ba parang ganito yung pinto ni Kuya, yung red na 'yan. Na pwede mong i-display doon sa mo. May yung mga ganyan, men. Ano ba? The fact na nakakabili ka ng ganyan at nilagay mo diyan, parang may gusto ko nang diyan eh. Ipapaniwala sa mga tao mga engkanto na naging kaibigan meron pang ganun oh. Hindi naman engkanto ang gumawa. Pamilya na ni Nap. Pero sa kabila ng kanyang pagkakawang gawa umano at pagmamalasakit sa mga engkantong ito, marami pa rin ang nagtataas ng kilay at nawiwirdohan sa kanya. Totoo nga ba ang komunidad ng mga engkanto na kanyang nakolekta daw? Parang sa panahon ngayon, hindi na uso ngayon yun. Kwento na lang na matatanda ngayon yun, engkanto. Sabi nila, may nakita na daw sila engkanto. Ako, hindi ko naniwala hanggang di ko nakikita. Kasi is to believe kasi. Para masagot ang lahat ng pag-aalinlangan, isa pa ring opinyon ang isinangguni ng Rated Corina sa isang kilalang paranormal expert, si Tony Suvega. Expert na naman. Nga ba? Hindi. Ano ni Tony Suvega? Anong niyan? Tama ba ako? Tony Suvega ba yung name? Baka magkamali ako eh. 'Di ba anong qualifications niyan? Ano yung credentials niyan para maging expert sa paranormal? 'Di ba? Ako may kilala ako, researcher si Jaime Licauco. Yun pa, medyo pa nag-aral talaga yan. Pero ito men, ano niyan? Sinasabing koleksyon umano ni Nap ng mga engkanto? Naniniwala po kayo? Naniniwala ako. Pero mali. Oo, pero mali. Bakit? Hindi ka dapat nanguhuli ng engkanto. May sariling buhay. So meron po tayong mga larawan dito. Ano po? Ito po yung sinasabi na lugar kung saan ikinukulong dahil sa pag-aalaga. Diyan walang engkanto. Oo, dito wala. Diyan. Anghel lang nandyan. Dito wala. Anong anghel, men? Same ano lang yan eh. Tamo ha? Wala daw engkanto dyan. Same, dito pa nga huling-huli na to eh. Di ba kung saan ikinukulong dahil sa pag-aalaga. Diyan walang engkanto. Saan walang engkanto dyan? Wala. Diyan. Hindi, same lang ang pinanggalingan nun, di ba? Ibang bahagi lang ng picture yon dun sa pero same bato yun eh. Anghel lang nandyan. Dito walang engkanto. Healer na anghel. Healer na anghel. Isang kita mo namin, di ba nakikita niyo yung
Kita nyo na. Anong timestamp nito? 7:32, ano? 7:32. Doon habang pinapakita niya yung, ano, yung bato niya. Di ba? Nasaan na ba yun? Ayan, oh. Totoo nga kaya ang kinikwento ni Nap? Di ba? Iisang lang ang lugar nun eh. Pinicturan lang yung isang part. Then pinicturan yung isang part. Pero isang bato lang. Ayan, katulad yan, di ba? Ito yung unang pinicturan, wala daw dito. 'Di ba? Nung ibang bahagi ng bato. Nung ibang bahagi na ng bato yung pinicturan, bigla nagkaroon na. Ano ba naman yung paranormal expert nyo na yan? Tingnan nyo. Same bato lang yun eh. Yung sinasabi na lugar kung saan ikinukulong dahil sa pag-aalaga. Diyan walang engkanto. Oo, dito wala. Diyan. Anghel lang nandyan. Dito walang Healer. engkanto. Healer na anghel. Healer na anghel. Diyan meron. Dito meron. So pero nakikita ninyo. hindi, sabihin na lang natin, categorically, mga ano sila, mga gnome. Doon sa may gold. Yan, convergent, halo-halo sila. Kasi ang diba? Same lang yun eh. Na nandyan ay wala lang undins yung mga wala, kanina anghel yung sa part na yan, yung may ano na yan, ano, yung may karatula na yan, yung may signage na yan. Ngayon halo-halo na. Iba-iba ang sinasabi ni Kuya. Eh kung tutuusin yung mga pictures lang naman na yun, ano eh. Same bato lang naman yun eh. Iba-ibang bahagi lang ng bato yung pinicturan, di ba? Wala, fraud to si Kuya, tingin ko. Meron dyan, gnome, tsaka ano, possible ba yun? Possible ba yun na through picture may nakikita ka? Alam mo, may third eye ka, ano? Through picture, possible ba yun na may makita ka? Parang ganyan din yung galawan ni Maestro Ozzy. Papakita ko sa inyo yung galawan ni Maestro Ozzy, ha? Yung habang inaano niya sa video. Men, hanggang kailan tayo maniniwala sa mga ganitong kabulshitan? Diba? I'm so sorry, ha? Pero sa akin, debunk na to si Kuya, eh. Nasaan na ba yun? Pakita natin yung video ni Maestro Ozzy. Ito na screenshot ko eh. Credit kay The Shippers Game, siya yung nag-record nito. Ngayon, gusto ko sana na pagalawin mo. Ayan mga tol, pinailaw na niya agad, no? Ayan, umilaw na. Pinailaw na niya. Andito siya, nakatayo siya. Okay, malinaw na po sa akin, nandito ka. Nakikita ko siya. Ang suot niya, nakaputi siya. Kitang-kita ng third eye ko. Sige po, magtatanong ako sa'yo. Pwede po ba ng third eye niya? Ang pailaw? Pwede po ba? Narinig ko okay daw. Diba? Ramdam natin yung presensya. Sige po, magtatanong po ako sa'yo. Legit daw. Ikaw po ba? A few moments later. Okay. Kaya hindi na ako tumuli sa pag-gagawsante kasi nakita ko yung mga latest na upload nila kaya hindi na ako bisito. Peke na. Peke na. Di ba? Yan si Maestro Ozzy. Nung ano, habang binibidyohan ni Bimbi yung may nakikita ako, nararamdaman ko yung presensya. Bihira, men, ano ba? Tsaka salamanders. Pwede ba yun? Hindi, tinatanong ko, pwede ba yun? Na through picture, nata-third eyean mo kung anong meron doon sa lugar na yon? Or kailangan actual? Yung mga may nalalaman sa third eye, tinatanong ko po, totoo ba yon? Through picture, malalaman mong may multo or kahit wala na-capture? Magpatuloy natin. Para mga kahawig ng chameleon, bubuli, mga ganon. Ang sabi po ay 3,000 mahigit ang engkanto na kanyang nahuli na at ngayon ay ikinukulong dahil nga pinoprotektahan niya. Legit ang sinasabi niya pero mali ang magkulong ng engkanto. Hindi ka Diyos. Oo. Hindi ka Diyos. 3,000 nga po ba? Mahigit. Mahigit. Sa nabilang ko, mahigit 8,000. Ang pagkakaiba ng engkanto. Bilang no? O kaya ligaw na kaluluwa. Ang mga multo, ligaw na kaluluwa ay hindi tangible. Hindi mo sila pwedeng hawakan. Ang ibang mga engkanto ay may tangibility. At pag nakita mo siya at nahawakan mo siya,
tingnan mo agad kung meron siyang balingusan o philtrum. Ito ba yun? Philtrum ito. Oo, Kung wala siyang philtrum, ito yung banda dito daw. Ano na yan matagal na yan Paano naging expert to si Kuya, no? Wala namang basihan yung sinasabi niya, validated na siya ay inkanto. Para mabigyan kayo ng ideya sa kung ano ang mga itsura ng mga engkantong sinasabing koleksyon ni Nap, ay ipinaguhit namin ito sa isang sketch artist. Ang mga itsura ng engkantong inyong nakikita ay hango daw sa deskripsyon ng paranormal expert na si Tony Suvega. Pag sinabi nating engkanto, under ng salitang engkanto yung lahat sila. Andyan ang duwende, andyan ang tikbalang, ang kapre, mga diwata. Pag sinabi naman nating ligaw na kaluluwa, mga tao yan. Mga taong namatay na hindi tumawid sa kabila. Pero paglilinaw ni Nap, ang mga engkanto na kanyang inaalagaan ay hindi niya kinukulong. Kusa daw sumasama ang mga ito sa kanya at walang pilitan na nangyayari. Ang mga engkanto daw na ito ang kanyang katuwang sa tuwing may mga humihingi sa kanya ng tulong para magpatawas. At tulad ng mga bida, meron daw siyang 2 sidekick na engkanto. Pareho silang mga babae. Wow. Kasama ko lagi, 2 babae. Yung isa naman, yung galing naman ng New Zealand, nung una, naka-ano lang siya, naka-red cloak lang siya Tapos wala siyang damit. Yung isa naman, dito ko na siya na-meet sa Manila. Isa siyang parang pre-Hispanic na ang damit niya lagi. Maria Clara type ang dating ng damit niya. Engkanto, Maria Clara type ang damit, men. Fuck. Diba? Hindi ba generic lang dapat ang appearance ng mga yan? Let's say kung ang itsura nung isa ay parang si Tinkerbell, lahat dapat niya mukhang Tinkerbell. May kanya-kanyang damit din pala itong mga to, men. Hindi ko nagigets. Come on. Kapag makikipag-deal na, siyempre mapapakilala muna ako. Pag hindi naniwala yung entity, tsaka ako magtatawag ng ibang entity. Noon lang Lunes, sinamahan ng Rated Corina si Nap sa isang liblib na lugar sa Cavite para tawasin si Edward na hanggang ngayon ay patuloy daw na ginagambala ng mga engkanto. Hello, magandang hapon sa inyo. So, nag-ano na siya ngayon? Parang nag-o-offer na siya ng service. Pag yan ay nagdodonasyon namin, ayawan na, uwian na tayo. Diba? Diba? Yan ang sinasabi ko, red flag. Hindi ko pa napapanood to pero yan ang sinasabi kong red flag Pag may involved na ganyan yung nagsa-service na. Hindi, tingnan natin, baka hindi naman talaga siya nagpapabayad, tumutulong lang siya. Pero yung kung nag-aano ng donasyon yan. Ayon kay Edward, nagsimula daw ang lahat ng mapagdiskitahan niyang batuhin ang isang puno sa kanilang bakuran. Wala po akong magawa. Di nagbabato-bato po niya kung anong makikita ko, ibon, mga tikling, binabato ko po. Inabot po ng kinagabihan, medyo sumama na po yung pakaramdam ko. Makalipas lang ang ilang araw sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimula daw sumakit ang kanyang likod. Ito yung nakikita ko. Diba sumakit daw yung likod niya. Ngayon, dahil mapaniwalain tayo sa mga ganyan, i-set aside muna natin ang pag-visit sa doktor. Diba? Kasi ano ba yung mga senyales pag sumasakit ang likod? Baka mamaya may sakit ka sa kidney. Diba? Or baka may rayuma ka o something, diba? Kasi kailangan ng test niyan urinalysis, pwede. Baka may kidney stones ka or kung ano pa man. Kasi anong nangyayari dito, men, alimbawa, kasi kahit naman kung may sakit ka sa kidney or bato ka sa kidney, out of nowhere, biglang mararamdaman mo yan Anong nangyayari kasi dito, syempre, feeling mo healthy ka, tapos biglang may naramdaman ka sa lower back mong masakit, maghahanap ka ngayon ng dahilan. Bakit nagkaganon ka? Kapag ikaw ay nasa probinsya ka, syempre hindi mo naman iisipin mo na magdoktor. Minsan takot sa doktor kasi mahal ang bayad
ang aanuhin niyan, pupunta sa albularyo yan minsan. Or mag-iisip ka, ano ba yung ginawa ko na nakaraan? Ay, nagbato-bato ako, baka pinaparusahan ako. Diba? Hindi ba pwedeng minsan ang parusa sa'yo pag nagbato-bato ka sa ganyan, pwedeng hindi mo maigalaw ang kamay mo kasi yun yung pinambato mo eh. Ba't kailangan likod? I mean, di ba parang napaka-weird mag-decide ng engkanto kung saan ka pasasakitin? Di ba, men? Come on. Sobrang sama po nung nangyari sa akin. 3 days po yun eh. Halos hindi po ako nakatayo ng maayos sa bigat po ng pakiramdam. Pagkatapos suriin ni Nap ang kapaligiran ng bahay ni Edward, gamit ang itlog at baso na may tubig, agad niyang isinagawa ang ritual kay Edward. At pagkatapos lang ng ilang minuto, kumpirmado, si Edward daw ay naengkanto. Kung makikita siya dito, no? Meron siyang parang bukol. This can signify a cyst sa loob ng katawan niya. Yung tinamaan niya nung nagbato siya rito. Anong Ano scientific basis nun? Yung may bukol daw yung yolk ng egg, yung yolk. Men, mukha naman may pinag-aralan si kuya kasi nga nakakapunta na ibang bansa tapos bigla naging ganyan, ano? Ang ginawa sa kanya, binato rin siya. So nung tumama sa... Ayan yung may bukol daw yung yolk. Nagkataon may bukol, so may bukol na rin. Hindi, dapat nila, ipa-check up din nila pagka nag-match yung sinabi ni kuya do sa x-ray or sa ultrasound or sa kung saan pa man. Ibig sabihin, malupit talaga to si kuya. Sa kanya ngayon, in-interpret ngayon ng katawan ni Ed na yung tumamang energy sa kanya, it was interpreted as body ache. Kaya nanakit ngayon yung likod niya. Lesson learned ang nangyaring iyon kay Edward. Nako niya kay Nap, hindi na siya muli basta-basta mamamato ng mga puno dahil baka muli siyang makatama ng mga engkantong namamahay dito na hindi niya nakikita. Marami man ang hindi kumbinsido at patuloy ang pagdududa sa kakayahan ni Nap at sa koleksyon niya ng mga engkanto. Tanggap daw niya ito. Sabi nga, you can't please or convince everybody. Basta para kay Nap, siya ay lihitimo at ang kanyang mahigit 3,000 engkanto. 3,000 engkanto. Pambihira. Men, kasi nakakapagduda naman talaga. Sa mundo ngayon, 'di ba, mga kababayan ko, kaya napapansin nyo, ganito madalas ang vlog ko. Hindi ko sinasabi na huwag kayo maniwala sa ganyan. Kahit ako din naman, hindi ko naman alam kung nag-i-exist yung mga yan eh. Pero dapat alam nyo kung kailan kayo niloloko at kung kailan kayo binibilog ang ulo nyo. 'Di ba? Hindi na advisable maging tanga ngayon. Yun na nga lang ang panghawakan nyo. Huwag nyo na sabihin na hindi totoo. Pero, ganito ha, isipin nyo, o sige, kung may paniniwala kayo na totoo ang mga engkanto, mga kapre, mga duwende, let's say, sige, panghawakan nyo. Pero kung halimbawa, ang sa inyo, puro sablay, yung magsasabi sa inyong tungkol dyan, or biglang, paano ko ba sinabing sablay? Katulad nun yung quote-unquote expert daw, si Sir Tony, 'di ba? May pinakitang picture sa kanya. Wala daw doon. Nung pinakita yung isang picture, ayan daw madami. Eh kung tutusin, isang bato lang yung pinicturean eh. Itong side lang na to eh. Then nagpicture sa kabilang gilid eh. 'Di ba doon pa nga lang, 'di ba, common sense na lang gagamitin mo na hindi totoo ang sinasabi niya? Dahil kung halimbawa, kung totoo man siya, mararamdaman niya yun na isang bato lang yon, yung pinicturan. Tama ba ako o hindi? Magkaiba lang yung ornaments na napicturan dito dun sa kabila. O, yung red flag. Then pangalawa, pag yan ay nagpaparamdam na ng donasyon yan, kahit masabihin mo naman na hindi nang hihingi yan eh, nag-aabang lang ng kusang loob na ibibigay mo yan, red flag pa rin yun eh. 'Di ba?
There's no such thing as magbibigay ng kusang loob. Di ba? Magbigay ng kusang loob lang kung ano ibibigay nyo kusang loob. Hindi ko naman nakita na nanghingi ng pera yun si ano. I don't know. Di ba? Malay mo, totoo nga din naman yung mga engkanto niya. Pero once na yan ay nanghingi ng pera, di ba? Kabahan na kayo. Or naghingi ng donasyon. Diba? Oo, hinihingi. Ang tunay na donasyon kasi yung out of nowhere, hindi ka naman na-influensyan, bigla ka na lang magbibigay. Yun ang totoo. Pero yung, magbigay po kayo kahit kusang loob lang, diba? Hindi pwede. Yun lang naman, basta nang hingi ng pera tsaka mali-mali ang sinasabi, dapat isipin nyo na agad na yun ay peke. Diba? Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kung talaga matigas ang ulo nyo, di okay lang. Diba? Sasabihin nyo naman sa akin, kanya-kanyang paniniwala. Di maniwala kayo. Basta, kung kanya-kanyang paniniwala, huwag nyong kontrahin din tong paniniwala ko. Bahala kayo. Sinasabi ko lang naman. Kung sinabi kong peke, paniniwala ko to. Hindi ko kayo pinipilit na makumbinsi sa akin. Maniwala kayo niya kung gusto nyo. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.